Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Alam niyo ba, noong World War II, habang binubuo o ginagawa yung atomic bomb, yung isa sa mga mekaniko, nalaglag niya yung spanner o yung mas kilala natin sa Tagalog na liabe, yung isang tools. Nalaglag niya yun sa isang radioactive device. Nang mapagtanto ng isang scientist na yung bomba, yung atomic bomb, sasabog na lang sa ilang segundo sasabog na siya. Kinuha niya at dinampot niya yung spanner, yung liabe. Alam nyo, naligtas niya yung buhay ng lahat nung makasama niya doon. Naligtas lahat ng buhay. Kahit na yung kapalit ay yung sarili niyang buhay. Dahil doon sa radiation, doon sa exposure ng radiation na dinanas niya. Alam niyo sa storyang ito, naalala ko yung mensahe ng krus. The message of the cross. Kung saan ipinako at namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Mga kaibigan, si Jesus ay sinless, walang kasalanan. Dinanas niya yung kaparusahan ng kasalanan na dapat para sa atin. Ginawa niya ito upang maranasan natin yung kapatawaran, the forgiveness of our sins. Yung ating mga kasalanan kasi, yung nadudulot para saglit na i-abandon natin ng Diyos. Alam niyo, yung tabing sa templo, nahati yun sa dalawa. Doon sa kanyang huling hininga at sandali. Anong ibig sabihin nito? Bago pa dumating si Jesus, yung mga Hudyo ay gumawa na ng temple. Ang Diyos ay nananahan doon. Tinatawag na most holy place. Doon sa temple na yun, meron niyang tawag na most holy place. Doon sa most holy place, doon nananahan ng Diyos. At doon, wala ni isa yung pwedeng pumasok doon, maliban na lang doon sa punong saserdote. At isang beses lang sa isang taon siya pumapasok. Pinapakita nito na yung kasalanan ng tao ay higit at mas malaki at separated tayo mula sa Diyos. Nung si Jesus ay namatay, yung kurtina na nagse-separate doon, nahati yun. Napunit siya supernaturally. Take note, itong tela na ito hindi basta-basta napupunit kasi napakakapal ng kurtina. Hindi siya pwedeng magunting o mapunit basta-basta. Sinisimbolo lamang nito na inalis na ng Diyos yung barrier. Inalis na ng Diyos yung barrier na nagbubuklod, nagdudulot sa atin, sa Diyos at sa mga tao ng separation. With our sins, the door is now open for us to live close to God. Ano yung good news dito? Yung freedom mula sa guilt at yung close relationship natin sa Diyos na ino-offer ni Jesus ay hindi automatic. Hindi yun automatic. We must put our faith in Jesus and the cross. Kailangan natin ilagay o ibigay yung ating pananampalataya kay Jesus at dun sa cross. Sa pamamagitan nito, matatamo natin yung forgiveness, yung kapatawaran na binili ng dugo ni Jesus. At makakapasok tayo sa isang bukas na pinto tungo sa Diyos. Mga kaibigan, ano yung mga nagpipigil sa atin, sa inyo, para magtiwala dun sa forgiveness ng Diyos sa pamamagitan ng cross ni Jesus? Yun yung katanungan. Ano yung nagpipigil sa inyo para magtiwala dun sa kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ng krus ni Jesus? Friends, we want to hear from you. Maaari niyong i-share sa amin yung mga bagay na ito, yung mga sagot niyo sa tanong. Pwede niyo ring i-share sa amin yung inyong mga kwento. At let's build a safe place for everyone kung saan maaari nating pag-usapan yung mga bagay-bagay ng walang pag-aalinlangan at discrimination. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Ito po ang inyong Kuya Dave, buong puso para kay Jesus. God bless you.